Magandang araw. Ito ang Tagalog Bizarre Story Archives, kung saan pag-uusapan natin ang ilang mga istoryang hindi pangkaraniwang napapanood o napag-uusapan on a daily basis. Kung ang hilig mo ay mga ganitong klase ng kwento, ay huwag mong kalimutang i-click ang subscribe button at notification bell upang maging updated ka sa lahat ng videos na i-upload sa channel na ito. Tagalog Bizarre Story Archives. Ang babaeng pinatay at ipinakain sa mga taong lansangan. Naranasan mo na bang tumanggap ng pagkain mula sa isang estranghero na nagmamagandang loob? Bago mo ito tikman, siguraduhin mo muna na alam mo kung ano ito at kung saan ito nanggaling upang hindi ka matulad sa mga taong pinakain ng isang miyembro ng kulto ng soup na gawa sa laman ng tao. Pag-usapan natin ang kaso ni Daniel Rakowicz na inaresto sa salang pagpatay kay Monica Beryl, isang 26 na taong gulang na babae. Hiniwa at pinaghiwa-hiwalay niya ang mga bahagi ng katawan nito, niluto at ipinakain sa mga taong nakatira sa lansangan. Ipinanganak noong Disyembre 24, 1960 sa Fort Leonard Wood, Missouri. Lumaki siya sa Victoria, Texas, kasama ang kanyang 2 kapatid at ang kanilang amang pulis at isa ng balo. Ayon sa kanyang mga kapitbahay, siya ay isang kakaibang bata sa kanilang lugar at madalas na binubuli dahil sa pagiging weirdo nito. Ayon sa mga nakakakilala sa pamilya ni Daniel, lumaki ang bata na may reputasyon ng pagiging masama. Mula pagkabata, mayroon siyang delusyonal na pananaw tungkol sa relihiyon. Madalas niyang ideklara na siya si Jesus at siya rin ang Antikristo at pabalik-balik siya sa mga mental institution hanggang siya ay mag-14 na taong gulang. Hindi naiintindihan ng kanyang ama ang sakit sa pag-iisip kaya't hindi niya ito napagtuunan ng pansin. Naudyukan lamang ang kanyang ama na gumawa ng aksyon nang matagpuan nito ang isang pakete ng illegal na droga sa kwarto ni Daniel. Isinuplong niya ito sa mga otoridad sa salang possession of illegal drugs dahil ito ang naisip niyang tamang paraan. Sa kabila ng kanyang sakit sa pag-iisip, nakapasok si Daniel sa hukbo o military matapos makalabas ng kulungan sa edad na 18. Nakuha niya ang sertipikasyon bilang isang ekspertong markman at siya'y pinarangalan na honorable discharge makalipas ang 2 taon. Pag-uwi niya, sinubukan niyang sumali sa pulisya ngunit siya'y tinanggihan. Sinubukan ni Daniel na mamuhay ng normal at nagpakasal ngunit agad na nagwakas ang kanilang pagsasama dahil sa kakaibang asal ni Daniel. Para kay Daniel, tila walang magandang nangyayari matapos niyang lisanin ng military kaya't nagdesisyon siyang magsimula ng bagong buhay sa New York City. Sa New York, nagsimula siya magtrabaho bilang tagahugas ng pinggan, ngunit hindi siya nagtagal dito at sa iba pang pinasukan nitong trabaho. Bumalik ito sa bisyo ng paggamit ng droga at sinabayan niya ito ng pagbibenta ng naturang substance. Sa lahat ng nakakakilala sa kanya, si Daniel ay tinuturing na palaban at siga. Ngunit sa kabila nito ay madali siyang napalapit sa mga palaboy sa Lower East Side dahil sa madalas na pakikihalubilo sa mga ito. Regular din siyang nagluluto para sa kanyang mga kaibigang palaboy at minsan ay ginugugol ang buong araw kasama sila. Makikita siyang may bitbit na tandang kahit saan magpunta at nagbibigay siya madalas na mensahe sa kahit sinong interesadong makinig at ayon sa kanya, siya ay may banal na kapangyarihan. Bagamat tila harmless eccentric siya, sa kabila nito ay may ilan na nakakita ng kasamaan sa kanya. Ayon sa isang residente sa lugar kung saan nakatira si Daniel, sinabi daw nito na may palagay ito na isang araw ay makakapatay si Daniel ng isang tao at hindi nga ito nagkamali. Ang parehong residente rin ay nagsabing nag-iipon ng mga alagang hayop si Daniel at regular na pinapatay ang mga ito. Isa pang kapitbahay na nakatira sa tapat ng kanyang apartment
ang nagsabing naniniwala daw si Rakowitz na siya ang itinakdang Antichrist at sinabi rin ito kung paanong nagsasagawa si Rakowitz ng satanic worship. Sa tuwing magdududa ang ilan sa kanya, sasabihan niya na ipinanganak siya noong Desyembre 24, 1960 at sa pamamagitan ng isang lihim na code na siya lamang nakakaalam. Ang mga letra ng kanyang pangalan ay nangangahulugan ng bilang na 666. Susuriin, ang numerong ito ay pinahayag sa Biblia sa aklat ng Revelations 13, verse 18, bilang numero na tumutukoy sa halimaw o sa Antikristo. Ito ang buhay na meron si Daniel Rakowitz hanggang sa dumating si Monica Burrell sa New York mula Switzerland noong 1989 upang mag-aral ng sayaw sa Martha Graham Center for Contemporary Dance. Ito ang kanyang ikalawang pagtatangka na magtungo sa New York dahil noong una ay hindi ito natuloy sapagkat kinailangan itong umuwi upang alagaan ng may sakit na ina. Umaasa si Monica na sa pagkakataong ito ay magtatagumpay siya sa larangan dala ang kanyang pasyon sa pagsasayaw. Ngunit tila kabaliktaran ang nangyari. Dahil kung gaano kapositibo si Monica ay hindi naman ito sinangayunan ng tadhana. Hindi nakahanap ng trabaho si Monica sa syudad kahit na mahusay ito sa larangan ng pagsasayaw. Dahil wala itong pagpipilian ay napilitan siyang magtrabaho bilang part-time topless go-go dancer sa isang nightclub upang makasurvive. Ang mga nakakakilala kay Monica ay nilarawan siya bilang palakaibigan at inosente. Ang kanyang bukas na puso ay maaaring naging dahilan upang makilala nito si Daniel Rakowitz, isang 27 taong gulang na lalaki. Noong Agosto 3, 1989, nakilala ni Monica si Daniel at magkasama silang humithit ng marijuana sa isang bangko sa parke. Doon, pinag-usapan nila ang kanilang parehong interes sa kulto. Mabilis na musbong ang pagkakaibigan ni Daniel at Monica at pagkatapos lamang ng ilang linggo, lumipat si Monica sa apartment ni Daniel. Sa isip ni Monica ay nais lamang nito ng matutuluyan at murang renta. Samantalang kumbinsido naman si Daniel na ang pagsasama nila ni Monica sa kaniyang apartment ay nangangahulugan na sila ay magkasintahan na. Ngunit ang relasyon na iyon ay nasa isip lamang ni Daniel. Sa kabila ng obvious na pagkagusto ni Daniel kay Monica, ang babae nakikipagtalik sa iba't ibang lalaki sa kanilang apartment. Nagkaroon ng problema nang magtapos na ang lease ng apartment. Ang apartment ay original na nirerentahan ng isang magkasintahan na kasama noon ni Daniel, ngunit sila'y naghiwalay. Dahil walang trabaho o kita si Daniel, hindi siya makakapirma ng lease. Ang pwede lamang pumirma ay ang may kakayahang magbayad at ng mga panahong iyon si Monica lamang ang may part-time sa kanilang dalawa. Inabisuhan naman ng kanyang mga kaibigan si Monica na umalis na lamang sa apartment na iyon dahil may iba silang kutob kay Daniel. Makalipas ang 2 linggo, pinakausapan ni Monica si Daniel na siya ay lilipat na ng tirahan. Ayon sa mga kaibigan ni Monica, binalaan daw ng lalaki ang kanilang kaibigan na siya ay papatayin kung itutuloy nito ang balak na lumipat, ngunit hindi naman naniwala noon si Monica. Agosto 19, 1989, nagtalo sina Monica at Daniel at sa galit, sinuntok ni Daniel si Monica ng malakas at napuruhan ang kanyang trachea na nagdulot ng suffocation sa kanya at kalaunay nagdala sa kanya ng kamatayan. Hindi pa nakontento si Daniel. Ang walang buhay ng katawan noon ni Monica ay sinaksak pa nito ng tinatayang mahigit 30 beses. Pagkatapos, kinaladkad ni Daniel ang katawan ni Monica sa banyo at hiniwa ito sa iba't ibang bahagi. Nilagay niya ang mga piraso ng katawan nito sa isang kaldero. Niluto niya ang utak ni Monica at gumawa ng soup gamit ang ilan sa mga bahagi ng katawan nito. Pagkatapos maluto, dinala niya ang kaldero sa Tompkins Square Park at ipinakain ito na kasama ng crackers sa mga walang kamalay-malay na palaboy.
Habang isinisilbi ang pagkain ay nagawa pang sabihin ni Daniel sa kanyang mga kaibigan na pinatay niya ang kanyang nobya at pinaghiwa-hiwalay ang katawan nito. Ngunit dahil madalas siyang magkwento ng mga walang kabuluhan, walang naniwala sa kanya. Matapos ihain ang katawan ni Monica para sa hapunan, nagpatuloy ang buhay ni Daniel ng normal. Gayunpaman, naging kapansin-pansin lalo na sa mga kakilala ni Monica ang kanyang biglang pagkawala. Ilang araw pagkatapos ng naturang insidente, isang kaibigan ni Monica ang pumunta sa kanyang apartment. Kinuha ng kaibigan ang susi mula sa tagapagpamahala ng gusali at pumasok siya sa loob. Pagpasok niya sa kusina, nakita niya ang ulo ni Monica na wala ng balat at isang kaldero sa ibabaw ng kalan. Mistulang isang eksena sa pelikulang horror. Hindi agad umalis ang kaibigan ni Monica. Sa halip, dahan-dahan siyang naglakad patungo sa banyo at nakita niyang puno ng dugo at mga bahagi ng katawan ang bathtub. Tumakbo palabas ng apartment ang kaibigan ni Monica, ngunit sa kabila ng nakita, hindi niya ito iniulat sa pulis. At hindi lang siya ang nagkibit-balikat. Isang hindi pinangalanang lalaking saksi. Nagsabing pumasok siya sa bahay at nagmamalaking ipinakita ni Daniel ang ulo ni Monica na nasa kaldero. Katulad ng kaibigan ni Monica ay hindi rin ito nagabalang i-report sa pulisya ang nasaksihan. Walang kaba at pag-aalinlangan. Umabot ng halos 1 linggo bago tuluyang itinapon ni Daniel ang mga piraso ng katawan. Pinakuluan niya ang katawan upang matanggal ang laman sa buto at itinapon niya ang mga laman loob sa inidoro. Pagkatapos, nilinis niya ang apartment mula sa itaas hanggang sa ibaba upang alisin ang mga ebidensya. Setyembre 8, 1989, isang investigasyon tungkol sa pagkawala ni Monica ang nagsimula ng tawagan ng superintendent ng apartment ang pulis matapos marinig ang mga bulong-bulungan na pinatay ni Daniel si Monica. Nakita ng pulis ang 2 saksi at nang tanungin nila ang kaibigan ni Monica kung bakit hindi siya lumapit sa pulis, sumagot siya na ayaw niyang madamay. Noong Setyembre 18, 1989, inaresto si Daniel Rakowicz at kinasuhan sa salang pagpatay kay Monica Burrell. Sa panahon ng interogasyon, agad siyang umamin at sinabi sa pulis ang lokasyon ng mga labi ni Monica na nakaimbak sa loob ng isang locker sa Port Authority Bus Terminal. Ang iba pang bahagi ni Monica ay isiniksik sa loob ng isang timba kasama ang kanyang bungo at ang murder weapon, isang 15 pulgadang kutsilyong panghiwa. Hinaluan din niya ito ng isang substance upang maitago ang masangsang na amoy. Nagdulot ng takot ang kasong ito sa buong bansa at nangamba ang lahat sa existence ng mga satanista kung kaya't nagkaroon ng tinatawag na satanic panic noong dekada 80 hanggang dekada 90. Dahil kinumpirma ni Daniel ang kanyang paniniwala sa kulto at ipinahayag ang sarili bilang isang antikristo, nagsimula ang mga investigador na maghinala na hindi nag-iisa si Daniel, kundi kabilang siya sa isang mapanganib na kultong satanista na pumapatay ng mga inosente. Sa isang panayam sa New York Post, sinabi ni Daniel ang mga katagang ito na aking isinisalin sa Tagalog. Sinasabi ko na ako ang bagong Panginoon at ako ang namumuno sa mga satanistang kulto upang tiyakin na gagawin nila ang lahat ng kailangang gawin para wakasan ang lahat ng mga taong tumututol sa aking simbahan. Sinabi ng pulis sa media na naniniwala silang ang pagpatay ay ginawa para sa isang uri ng ritual ng kulto. Inakusahan ni Daniel ang 2 lalaking kilala niya mula sa kanyang kapitbahayan, sina Patrick Joffres at Randy Yesterday, bilang mga kasabwat sa pagpatay at mga miyembro ng kanyang kulto. Sinubaybayan ng pulisya ang parehong lalaki na idinadawit ni Rakowicz at 2 taong makalipas ang insidente ay naaresto si Yesterday. Ngunit napagpasahan ng District Attorney na ang ebidensya laban sa kanya ay hindi sapat upang patunayan na siya ay talagang sangkot. Noong Enero 1991,
Sumailalim sa paglilitis si Daniel at nagsaad ng sinumpaang tuntunin bilang nasasakdal. Ang kanyang mga testimonya ay magulo at ayon sa isang psychologist, si Daniel malamang ay may paranoid schizophrenic disorder at nagpapanggap lamang na nasa tamang katinuan. Sa isang punto, sinabi ni Daniel na nais niyang dalhin ang mga buto sa set ng TV show na America's Most Wanted upang makatulong sa paghahanap ng totoong pumatay kay Monica. Pagkatapos ng 7 linggong paglilitis at 8 araw ng deliberasyon, si Daniel Rakowicz ay napatunayang inosente dahil sa kawalan sa katinuan at napawalang sala sa 2 kaso ng papatay noong Pebrero 22, 1991. Ang isa pang kasong ihinabla ukol sa pagtatamper nito ng ebidensya ay binasura. Ang hatol ay naging kontrobersyal at pinahayag ng mga hurado na may 2 miyembro na tumutol. Ang karamihan ng hurado ay nais magbigay ng hatol na guilty. Gayunpaman, 2 miyembro ng hurado ay matatag sa kanilang desisyon na si Rakowicz ay hindi guilty dahil ayon ng ibang miyembro ng hurado na mantala pa ang paglilitis, napagpasahan nilang sumang-ayon sa hatol na not guilty dahil sa insanity. Si Daniel Rakowicz ay pinadala sa isang maximum security psychiatric center. Noong 2005, nagpetisyon si Daniel na makalaya at sinabing hindi na siya banta sa lipunan. Matapos suriin ang mga record ni Daniel, sinabi ng hukom na siya ay patuloy na nagdudulot ng panganib sa kanyang sarili at maaaring maging banta sa kaligtasan ng iba, kaya tinanggihan ang kahilingang makalaya. Sa kasalukuyan ay nananatiling nakapiit si Daniel sa kulungang pangmental. Habang nakakulong ito, ay siguradong wala ng ibang Monica Burrell na maaari nitong maging susunod na biktima. Kung ikaw ay umabot sa bahaging ito ng video, maraming salamat sa iyo. At kung nais mo mas masuportahan ang aming channel sa paggawa ng mga ganitong klase ng content, you can do so by following the instructions on your screen. Para sa iba pang istorya, huwag mong kakalimutang mag-subscribe sa aming channel at kung may nais kang ma-feature na kwento na sa tingin mo ay angkop sa channel na ito, maaari mo itong isulat sa comment section. Hanggang sa muli, ito ang Tagalog Bizarre Story Archives.